Mula sa malayo, aakalain mo na pupunta ka sa isang paraiso. Napakaganda ng tanawin, malinis at malinaw na tubig, mga berdeng kabundukan, at dalampasigan na animoy malugod na nag-aanyaya at tumatanggap ng mga panauhin. Subalit sa malapitan ay doon mo mapapagtanto na ito ay isla na may nakatagong mukha ng kahirapan. Ito ang sitio Pinagbayanan sa Paluan, Occidental, Mindoro. Tahanan para sa mga kababayan natin na mga katutubong mangyan. Ang lugar na kung saan natagpuan natin si Mutya. Karaniwan na para kay Mutya ang mga gawaing bahay, habang ang ama ay maghapong nasa bukid at ang ina naman ay abala sa pagiging health worker sa kabila ng kakarampot na sahod buwan-buwan. Hindi na bago sa kanya ang araw-araw na pagpasok sa paaralan ng walang baon. Subalit, para sa kanya, hindi ito hadlang upang mag-aral siya ng mabuti. Isa sa mga nangungunang estudyante sa klase. Pangarap niya na maging doktor balang araw. Kahit na nga alam niya na ang kanyang pangarap ay animo, isang suntok sa buwan. Mga kababayan, naririto po ang kwento ng buhay ni Mutya. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. At ngayon nga pong araw na ito ay pinuntahan natin si Hazel. Siya po ay isang katutubo rin na taga dito din sa Pinagbayanan. So nalaman po natin na siya ay magaling mag-aral sa pamamagitan ng isang pinsan ko na sinabi niya na itong batang ito ay masikap sa pag-aaral, kaya naman sinamantala po natin yung pagkakataon para nang sa ganun ay makausap natin siya ngayong araw. Ayan. So, magandang umaga sa iyo, Hazel. Magandang umaga rin po. Ang palayaw mo ay, ano? Mutya po. Mutya. Bakit Mutya ngayong palayaw? Kasi po ako po yung pinakauna-unang pong babaeng pinanganak sa, namin, yung angkan po. Sa angkan? Oh my God. So, karamihan puro lalaki. Kaya ikaw ang Mutya na tinawag. So, ngayon, ilang taon ka na? 14 po. 14 years old. At nag-aaral? Anong year ka na? Anong grade ka na? 8 po. Grade 8. Dito ka nag-aaral sa Pinagbayanan. Anong tawag doon sa school niya? Pa. Anong tawag doon sa school niya? School. Pinagbayanan Minority... School po. Minority School? Ayun. So, grade 8 ka sa kasalukuyan. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang po. May top ka ba? Nasa honor ka ba? Hindi ko pa po nakikita. This year, hindi mo pa nakikita. Pero last year, nung grade 7, Meron po. pang ilan ka? Ano po ata? Third po ata. Third, pangatlo ka doon sa inyong klase. Okay, mabuti. So, nung mga nakaraang grades mo ba, like nung elementary grades, may nasa top ka din? Mula 5 po hanggang 7. Mula 5 hanggang 7. So, umaakyat ka sa stage pagka yung may graduation. Apo. Bakit nagsisikap ka na mag-aral? Para po makapagtapos, para maiangat ko pong pamilya po namin. Ano ba ang pangarap ni Hazel? Doktor po eh. Doktor? Bakit gusto mo maging doktor? Kasi po sa angkan po namin madami pong sakitin, kaya po gusto ko po sila matulungan pag naging doktor po ako balang araw. Ano yung mga karaniwang sakit ng mga pamilya mo, kapamilya?
Si nanay po, hindi po niya alam. Kasi po lagi po siya nagpapa-spray po sa Mamburao, pero wala pong sinasabi na meron pong sakit. Pero lagi po siya nanghihina. Okay. Yun si nanay mo. Si Hmm. nanay mo? Nanay po ng nanay ko po. So lola. Si lola mo. Nanay ang tawag mo kay lola. Opo. Okay. May edad na din ba si lola? 67 po at 67 years old na si lola. Ano ang trabaho ni tatay mo? ano po, nag-uuling lang po. Nag-uuling. Mm. Ikaw ba, tumutulong ka sa pag-uuling? Minsan po. Mhm. Kasi dito po lagi nasa bahay. Mhm. Ako daw po yung mag-attindi po dito sa bahay. Kaya minsan po hindi po nila ako pinapasama sa hulo. Pero may mga pagkakataon din na sumasama ka sa hulo at nag-uuling ka? Natulong po ko yung maglagay po sa sako. Paglalagay ng sako ng mga uling. Ah, Okay. Sige. So yan, mag-uuling po yung magulang niya at yun nga, tumutulong din siya dun sa pag-uuling. Pero mas yung tulong niya ay dun sa paglalagay sa sako. Hindi doon mismo sa pag-uuling na ginagawa. Yung pagtatabo ng Lipay. hindi. Okay. Ayun. So, ano yung pangalawang, kung halimbawa na hindi matupad yung una mong pangarap na maging doktor, ano yung pangalawang pangarap mo? Teacher na lang po. Teacher. Bakit naman gusto mo ang teacher? Kasi po, pwede ko pong turuan yung mga bata po na hindi po makapag-aral pag hindi po kayang turuan ng makapag-aral. Hindi po kaya ipag-aral po ng mga magulang nila. Kasi madami po mga bata po dito hindi pa po nakakapag-aral. So, yun yung gusto mong, yun yung dahilan kung bakit gusto mong maging teacher. Opo. Sa edad mo ngayon, ikaw ay 14 years old. Tama Opo. ba? Di ba, dito sa lugar nyo, dito sa Pinagbayanan, parang minsan, maagang nag-aasawa yung mga yung mga bata. Opo. Ikaw ba, may boyfriend ka na? Wala po. Wala naman. O nasa isip mo na ba ang pag-boyfriend? Hindi po. Hindi naman. Wala ka naman balak mag-asawa ng maaga? Wala po eh. Okay. So, ano yung napag-uusapan nyo na ba ni nanay mo o ni tatay mo kung saan ka mag-aaral ng senior high school? Kasi ang meron lamang dito sa Pinagbayanan ay hanggang grade 10, di ba? Opo. So, meron ba kayong plano kung saan ka mag-aaral ng grade 11 saka grade 12? Doon po sa bayan. Mag-boarding na lang daw po. Sa bayan sa Paluan? Okay. Meron ka bang, wala kang titirahan na kamag-anak doon? Wala po eh. Kumbaga, mag-boarding house na lang doon. Pero nabanggit kanina ni nanay mo na nakatira ka na sa Paluan dati. Tama ba? Anong grade yun? 7 po. Grade 7 doon ka sa Paluan nag-aral. Tapos, bakit ka bumalik dito sa Pinagbayanan? Kasi yung lagi ko po naisip yung mga magulang ko po eh. Tsaka okay lang daw po kay mama na dito po ulit mag-aral kasi po may 10 daw po dito. Sa 11 na lang daw po dun ulit mag-aral. So, naiinip ka sa mga magulang mo. Paano pag nag-grade 11 ka, hindi kaya mainip ka din sa mga magulang mo? Kayanin po kasi wala na pong 11 dito eh. Okay. So, kakayanin mo na. Titiisin mo yung inip. Opo. Sa ngayon, paano ka nakakatulong sa mga magulang mo? Di ba sila? Di ba bubukid sila? Tapos, ikaw, naiiwan ka ba dito or sumasama ka sa bukid sa kanila? Minsan po nasama. Anong ginagawa mo sa bukid pag sumasama ka? Nag-ano po doon, natulong po magtanim o kaya po magkamas. Malayo ba yung hulo ninyo? Hindi rin po. Doon po lang sa may Juso po eh. Sa Medyoso? Ilang oras na lakarin yun? Ilang minuto? Ano pa siguro, isang oras lang po eh.
Isang oras na nilalakad. Mhm. Oo. Hindi hindi malayo sa kanya yung isang oras na nilalakad. Ayan. So, isang oras na nilalakad daw po yung hulo nila. Pero para sa kanya, hindi naman masyadong malayo yung isang oras. Dito sa bahay ninyo, paano ka nakakatulong dito pag nandito ka? Ako po lahat yung gumagawa po ng gawaing bahay. Mhm. Naglilinis ng bahay? Mm. Mm. At malinis po yung bahay nila. Saka maayos. Ayan. May mga naka-display na. Ito ay kasal ni mama mo. Ano? Ito. Hazel Punlaan. Ayan. Si mama mo ba to? Ako po eh. Ikaw. Bakit nakaganyan ka? Anong meron? Wala po, nag-picture lang po ko nun yung paalis na po sila mama yung dumalaw po siya sa akin dun sa paluan. Sa paluan? Okay. Tapos yun yung bunso mong kapatid. Mhm. Ito si mama mo. Mhm. Si mama mo ito? Mhm. Tapos si papa mo yan? Mhm. Oh, parang iba yung mukha ni papa mo ngayon, no? Parang mas bata pa siya ngayon. Siya yung nandun, di ba? Siya nandun sa likod. Ayan. Marunong ka magluto? Mhm. Ng ulam? Marunong ka? Mhm. Ano yung karaniwang niluluto mo na ulam ninyo? Mga gulay lang po eh. Gulay? Anong oras kayo karaniwang nagluluto? Mga 11, ganun? Minsan po mga 10 na po eh. 10? 10 na eh. Hindi po kami nagluluto po ng maaga. Mm. Pag may pasok lang po yun. Tanghalian lang kayo ng kain? Tanghali lang? Hindi kayo nag-almusal? Minsan po. Minsan. Mhm. Ilang beses kayo kumakain sa isang araw? Minsan po isang sa o dalawa. Minsan isa? Ano yung karaniwan na pagkain ninyo? Kanin po. Mhm. So, hindi niya naman nararanasan yung like, balinghoy na pagkain? Nakaraan po. Nung nakaraan? Mm. Kailang nakaraan yan? Last month? Or? Bago pa lang po ako lumipat po dito. Bago ka pa lang dito? Yung lumipat po ako dito. Yung June 26 po ako pumunta po dito. Galing paluan? Tapos, balinghoy ang inyong pagkain na. Mhm. Bakit balinghoy? Kasi wala na pong pamilya may kasi. Ilang araw kayo na balinghoy ang kinain? Yung balinghoy po mga kababayan, yan po yung kamoting kahoy. Balinghoy ang tawag dito. Ilang araw kayo na gano'n ang pagkain? Mga isang buwan po. Isang buwan? Puro ganoon? Mhm. Minsan po doon po kami kumakain sa mananay. Kasi doon po may kanin. So kapag kayong pumapasok ka ba ng eskwelahan, minsan hindi ka nakakakain bago pumasok? Pag nalilit lang po. Pero halimbawa, yung dahil walang pagkain, kaya hindi ka na kakain muna bago pumasok. Mhm. Nangyayari din ba yan? Yung grade 6 po ako. Nung grade 6 ka? Paano ang nangyayari noon? Kasi hindi po agad nakahanap ng bigas si mama kasi po wala pa pong pera at hindi po muna nakapag ng pagkain. Kasi daw po ni mama pumasok na lang daw po kasi daw po umabsent. So kapag ka nararanasan mo yung ganun, ano yung mga naiisip mo? Lalo ko po naisip na kailangan ko po magtapos ng pag-aaral. Para hindi mo maranasan yung ganun? Mhm. Nahirap. Ano yung gusto mong maibigay sa mga magulang mo? Kaginhawaan po. Bakit? Bakit yan? Kasi po yung kahirapan po nararanasan po namin yan eh. Minsan ba pumapasok ka nang wala kang baon? Hindi nga po nagbabaon. Hindi ka talaga nagbabaon. Mhm. Pero pag may pagkakataon na... So, wala ka talagang dalang pera pag pumapasok ka? Wala po.
Anong ginagawa mo pag recess? Wala po. Minsan binibigyan po ang mga klase ko. Ng pagkain? Hmm. So may mga pagkakataon pala na gano'n na wala ka. Hindi nga pagkakataon eh. Lagi parati kang walang baon. Mhm. So kung halimbawang merong isang tao na gustong kang tulungan sa iyong pag-aaral, ano naman ang kaya mong ipangako sa kanya? Ano po? Unang-una po, magpapasalamat po muna ako. Tapos, kakayanin ko po ng mag-aral. Tapos pagsisikapan ko po at hindi ko po bibiguin sila kung sino po man tumulong sa akin. Tapos kung kaya mong maging, kasi sabi mo ngayon parang top 3 ka ng grade 7, di ba? Kung kaya mong mag top 2 o top 1. Sisikapin. Mhm. Pagsisikapan mo na magawa. Opo. Ayan, so mga kababayan, siya po ang nanay ni Hazel. Ano po ang pangalan ni nanay? Telma po. Telma. Ano po ang pinagkakaabalahan ni nanay? Ako po ay, ang trabaho ko po ay yung pong BHW. BHW. Opo. So ano po ang ginagawa ng BHW? dito? Nagtitimbang po. Nagtitimbang Oo. ng mga Ng mga bata sanggol, po. ng mga bata. Mm. Tapos so, nagpupurga. Ngayon, tapos so, ako po para yung may hawak po ng mga listahan po ng mga nakatira ko dito. Okay. Ganyan po baga. Parang sa census. Opo. Kayo din po yun. Magkano po ang kinikita ninyo sa pagiging BHW? Sa barangay po 1,000 po monthly. 1,000 monthly. Opo. Ganun lang po yung kinikita ninyo. Paano po na pagkakasyaan? Ano po, kaya po ako Nakikita. nakapagpagawa po ng bahay, niloan ko po yun. Niloan. Opo, ang isang taon. Kaya po tapos so yan, Unti-unti po kayo. Kaya nga ho nakapagpagawa. sana yung aking anak, doon nga po sana sa bayan nga po sana. Teacher din po naman ang kumuha, sana, doon sa anak ko. Ay, hindi ko na hindi nga po nakayanan niya ang pumasok po niya. Okay. Ano po ang trabaho ni tatay? Ng mga Ang tao? nagtatanim po. Nagtatanim. Tanim po ng saging, niyog. Magkano po ang karaniwang kinikita ni tatay? Ay, katulad po ngayon, wala pong binagyo po. So walang kita Wala. dahil po binagyo. Hindi ang hirap po ng pang-araw-araw na Ay. pagkustos. Yan nga po yan nga po, kahit malitahing doon sa pag-BHW. Yung pagtsatsagaan po at may mga bata nga po Tapos po naman yung aking anak parang ayaw po naman niya tumigil. Pag-aaral. Alam niyo po ba ang pangarap ni Hazel? Alam ko po. Ang sabi po niya, gusto niya po maging doktor. Tapos sinabi ko po sa kanya, parang hindi ko yata, kaya ko pong pag-aralin. Basta, sabi niya, malay niyo mamay, may dumating daw po ang araw na meron daw pong magpaaral daw po sa kanya. Yun. Kaya nga po siya, hindi ko naman po siya sabihan na wag na lang, na basta sige. Gawa naman ako na ngayon ay grade 8 ka pa lang naman, malay mo naman ako po Pagdating po naman sa college, meron po nung paaral. Pero yung pangalawang pangarap niya naman po ay maging teacher. Okay din po sa inyo yun. Kahit po sa akin po, kahit basta walaan po siya makapag-aral. Pero dito po kasi sa Pinagbayanan ay minsan meron pa rin na mga ipinagkakasundo ang anak Na sa sa pag-aasawa. pag-aasawa. Sa akin po hindi po ganun. Kung noon po sa akin po nangyari. Anong nangyari po sa inyo? Ay sa akin po hindi ko po gagawin yun. Dahil bakit po? Ay yun nga po, katulad ko. Gusto ko rin po sana noon na mag-aral.
Iyan po naman doon po yan sa sa yung tawag po nila na private. Mhm. Doon po sa Amerikano. Mhm. Doon po sana ako napasok noon ay palibasa ay hindi nga po rin na kayanan ng aking magulang na kami ipapasok. Ayan po na Ipinagkasundo po kayo. Mahirap po ba yung ganung setup pag ipinagkasundo kayo? siguro po pero ano din po naman yung inano po naman sa akin na asawa ko naman mabait naman po siya. Okay naman po kahit po siya ay medyo malaki po ang agwat sa akin. Gano'ng kalaki po ang agwat ng edad mo? Parang 22 po yata. 22? 22 nga po. Ay 50 po na po siya ngayon 54 siya. Kayo po ilang taon na? Ano po, 33. 33. 21 years. Ang gap 21. ninyo. Grabe. Pero parang hindi po mukhang 54 si tatay. Parang bata pa yung ano niya, yung itsura niya. Oh, grabe. Ganun po kalaki yung age gap. Ay, pero Ilang taon po kayo noong kayo ipinagkasundo? ano po parang 18 po yata. 18 years old. Kaya hindi niya na naituloy yung inyong pag-aaral. Pero nakakatuwa po, nakakatuwa po mga kababayan na si Nanay Telma dahil naranasan niya na siya mismo ay ipinagkasundo. Ang direksyon niya ngayon ay hindi niya yun gagawin sa kanyang anak. Which is nakakatuwa. Kasi ibig sabihin lamang po nun ay kumbaga ay ginagalang ninyo kung sakaling may pangarap yung anak niyo at susuportahan ninyo para siya ay makapagtapos. Ganun po ba yan? Opo naman. Ay basta siya ay gustong mag-aral. Ay sige lang. Kumusta po naman si Hazel dito sa bahay bilang inyong Ano anak? po yan? Yan pong bata na yan ay masipag po siya. Pero palibhasa po siya ay high school na. Yan po ay parang mas matindi po baga ang mga aralin. Ay yan po ay may special class pa siya. Alas 5 na uwi. Alas 5 ng hapon ang uwi niya. Mas madalas po siya nagre-review. Masipag po yan. Lahat po ng alam na trabaho din niya sa bahay, alam niya. Siya po yung naiiwan pagka yung kayo napupunta sa hulo. Oo. Siya po ba ang nagbabantay doon sa kanyang kapatid? Oo. Hindi niyo po isinasama yung mas maliit na bata doon sa hulo? Ay, napasok din po yun. Napasok din. Nag-daycare po. So, pag naiiwan silang magkapatid, si Hazel ang tumatayong bantay din Opo. ng bata. Kung meron po kayong gustong sabihin sa kay Hazel na paalala, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya? Ang gusto ko lang nga po sa kanya, huwag naman po agad siya mag-aasawa at mag-aral po naman siya na mabuti at para matupad po yung kanyang mga pangarap. Sabi nga po niya, siya daw po mag-aral po dito ng clinic. Siya daw po magpapatayo ng clinic ho din. Yan po, sabi niya, hindi ko naman po siya inam. Hindi ko naman po sinabi niya, wag na, baka hindi mo kaya. Hindi po, basta go lang. Siyempre. Baka nga po, balang araw meron nga pong tumulong. Saka yun po ang pangarap niya. Hindi naman natin talaga alam kung ano ang mangyari sa Ayan mga nga po, susunod. Yan nga po. Kaya sabi ko, hala, sige lang anak, mag-aral ka. Pero nakakatuwa po na kumbaga kayo ay suportado ninyo kung ano man yung pangarap niya. Bagamat sa kasalukuyan, medyo mahirap, kahit mahirap yung kasalukuyang sitwasyon. Pero at least yung inyong suporta sa kung ano man yung pangarap niya ay nandoon. Ano po? Ayan nga po, pinag-aanohan ko nga po kung paano kung natapos na po siya din Hindi ko po alam kung saan. Kung saan siya mag-aaral. Kasi hanggang grade 10 lang po yung merong dito sa Pinangyanan. So grade 11 kung saan siya mag-aaral ng senior high. Ayan. Pero nakakatawa din po yung istorya ninyo. Ninyong mag-asawa kasi ang laki pala ng age gap ninyo. Pero ngayon mukhang okay naman po kayo. Okay naman po. Kumbaga, nung simula, syempre pagka ganyan po na pinagkasundo kayo, ano po yan? Kilala nyo na ba siya noon or hindi pa? Kilala po. Kilala? So nakikita nyo na po siya noon? May pamilya po siya noon may pamilya May siya. pamilya po siya noon.
So, paano po nangyari na naipagkasundo kayo kung meron siyang pamilya? Ano po, yung nabiyudo ho baga siya. Namatay yung asawa niya. So, may anak po ba siya sa una? Wala po. Wala siyang anak. Tapos nung mga panahon po ba na yun, naisip niyo po ba na baka ipagkasundo kayo or nagulat na lang kayo? Hindi, parang ano po siya, naligaw po siya sa akin. Tapos sabi ko sa nanay ko, ayaw ko. Tapos hindi, inano na po kami. Pinagkasundo na. Hindi po naman nila kami pinakasal. Basta inano. Pinagsama na kayo. Hanggang ngayon po ba, hindi pa kayo kasal? Nakapagpakasal naman po kami in 2024. Ako na po ang nag-intindi ng aming kasal kasi po may kasalang bayan. Last year. So, kayo na yung gumusto na, magpakasal tayo. Siyempre po, nag-aaral na po yung mga bata. Yes. Tapos sabi ko, bakit pa maghahanap ako ng lalaki na matino naman siya. Hindi naman nagkamali yung magulang ko sa naman sa... So, may mga success stories naman po pala yung pagkakasundo sa dalawang mag-asawa. And I think ito po yung inyong picture ng inyong kasal. Last year, ayan. Bagong-bago pa yung nila. Kasal 2024. Anong month po kayo kinasal? February 4, February. 2024. Ano pangalan nito? Kasalang bayan. Valentine's Day. So, first wedding anniversary po pala kayo ngayong Valentine's Day. Ano po ang plano ninyo sa inyong wedding anniversary? Maghahanda kaya? Next time na lang po siguro pag-aan. Hindi po kaya ng budget ngayon na maghanda. Ayan. After ilang years kayong nagsasama, talagang ginusto niya na rin na magpakasal. So, mga 15 years na po kayo magkasama, Kasi 14 years old na si Hazel. Ayan. Ayun po mga kababayan. So, yan po ang istorya ni Hazel. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin na nag-aaral at nangangarap si Mutya. Pangarap na hinding-hindi niya kailanman bibitawan dahil yun na lamang ang tanging pag-asa na kanyang makakapitan. Sama-sama po nating subaybayan ang kwento ng buhay ni Mutya.